Nagtaka ako kung bakit. Biko parang may nangangamoy pa rin. Yan pa pala oh. Nakala mo kwan siya oh, yung Jurassic. Yan na Jurassic Park. Tingnan mo Jurassic Park oh, pag di mo sa video. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, ito na, Cymar C20 Power Amplifier. Yan, unang-una sa lahat, shoutout sa may-ari nito. From Batasan. Batasan, Quezon City. Yun, maraming salamat sa iyo, sir, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Hindi ko na i-kwanto. Hindi ko na i-review ito dahil na akong vlog dito eh. Nung tagal na, siguro mga ilang taon na. Ang nireview ko yung itong C20 ng Cymar. Diretso repair na lang natin ito. Kaya dinala ito dito sa akin ni sir dahil ikukwento ko ba? Parang sagwa pag ikwento ko eh. Kasi pinasok ng daga. Ayan oh, pinasok ng daga. Magtataka kayo kung paano pinasok ng daga, di ba? Ayan oh. Wala namang siyang butas dito. Yan, dito sa may kable oh. Natanggal kasi ito. Ngayon, pinasok ng bobwit dito sa loob. Tapos namahay. Ang isa nanganak daw. Diyan sa ilalim ng power supply niya, no? Diyan siya nagtago. And then nung tinakpan siguro ni sir dito, hindi na makalabas, hindi makapasok yung nanay, namatay. Namatay dito sa loob yung daga, kaya baho. Then nung tinadtad ng ngat-ngat yung mga wiring. Yan oh, babaguhin ko yung mga wiring niyan. Nginat-ngat. Tapos una daw eh yung itong channel na to, nawawala-wala yung tunog hanggang sa natuluyan, hindi na mandar. Bago natin banatan eh, paaging ko muna sa inyo yung laman loob ng C20 ni Cymar. Pinaka high rail nito. Oh, yan oh. Bahala na kayo magbasa. 108.54.0 54.108 108 yung supply niya. Yung pinaka high rail niya. Ibig sabihin naka 2 step. Yan, tapos ang daming kapasitor. 16 piraso. Kasi ano, nakalagay. Pero batang baba. Tapos may output siya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 piraso rin yung output niya. 15 piras na si 5200 and then A1943. So ngayon, balik tayo sa repair. Usapang repair. Nung tinisting ko na ito, pinatugtog ko na ito. Sinubukan kong patugtugin. Itong channel na ito, umaandar. Yung ito, hindi umaandar ito. Kung naman, sinukat ko yung bias niya. Okay naman, normal naman. Pero nagtataka ko bakit hindi umaandar. Ngayon, magpo-focus tayo rito. Itong channel na ito. Babaklasin ko lang ito. Or, basta, babaklas pa rin talaga. Kasi, gawin ko yung wiring eh. Ngayon, stay tuned lang kayo. Baklas ko na yung board. Ito yung power supply niya. Yan, gutay-gutay na siya. Tapos, nagtaka ako, sabi ko parang may nangangamoy pa rin. Yan pa pala oh. Nakala mo kwan siya oh, yung Jurassic. Yan na, Jurassic Park. Tingnan mo Jurassic Park oh, pag di mo sa video. Kasi nung wina-wiring ko to dito, tapos yung ibang wire kasi nasagad. Kaya sabi ko, tanggalin ko nga ito. Tapos yan yung nakita ko. So ngayon, stay tuned na kayo, wiring ko lang. Ayos ko na yung wiring niya. Nagdugtungan ko na ng maayos. Yan, gagawa kasi ni Sir Iguan eh. Medyo sagwa eh. Tapos yung ginamit is duct tape. Ito yan eh. Ginamitan natin yung shrinkable para medyo luminis naman siya tingnan. Yan, tapos dito sa may power supply niya. Ang kwan ko dito, taka ko bakit itong lock, itong kwan niya oh, yung lock ng wire niya, bakit wala siyang lock dito sa loob. Dapat meron yan. Kaya siguro nakalas yan and then pumasok yung daga. Mangyari dyan, dahil wala naman akong pang lock nyan, pasok na lang yan, tapos dikitan na lang siguro kung ano pwedeng pandikit yan. So ngayon, stay tuned lang kayo. Ibabalik ko lang itong mga board. Ito, nakabaklas kasi ito. Problema ito, baka hindi ko na maibalik na maayos. And then ito, power supply niya. So ngayon, stay tuned lang kayo. Ibabalik ko lang ito and then try natin maglagay ng audio kasi binaklas ko ito. Balik ko na yung shortcutin na natin yung video para di na umaba. Binalik ko na yung board. Ito na siya oh. Baling kulang na lang nito para gumanda sa tingnan is itatali ko na lang
O, yan na. Yan na yung naging kalabasan niya. Mas malinis siya tingnan. Wala na yung mga wire na, yung assorted wire na nakalagay. Wala na. Yung mga ganitong klaseng wire. Yan na. Pangkuan na talaga. Pang signal na wire yung ginabit ko. Yan to. Yung pang RCA. Hindi nakakabit ito. Hindi pa nakapix. Kasi naipit yung wire dyan sila alim kanina. Hindi ko matanggal. Kaya nilugang ko itong tornilyo. Lakbo sana para mas tumibay ito. Siguro ipipix bias ko na rin ito. Try kong ipix bias ito. Sukatan nga natin kung ilan yung bias nito. So ngayon guys, ito isukatan natin ng bias natin, oh. Yan. Ngayon sukatan natin kung ilan yung pinaka bias nito. Kadalasan sa na-encounter ko sa mga power amp is nasa 0.25 lang eh. Ito mataas, ano? Yan, oh, nasa 0.4. Parang integrated yung bias nito. Taas. Oh. Pares sila ng kabila niya, oh. Kabila. Ayan, oh. 0.4 talaga, oh. Sabihin, mataas pala yung bias nito. Yung mainit ng konti. Pero okay lang siguro kasi kahit na tumaas kasi output niyan dami, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sana kung kasama tong blanco, oh. Okay lang kahit na tumaas siguro konti ng bias, ay lalaban naman sa init. Yan, nagdadalawang isip ako kung ipipix ko ito eh. Parang balak ko ipix talaga siya. And then ibaba ng konti siguro yung bias para mas maganda, mas matibay. Try ko. 625 na kaso eh. Basta na, bahala na. Abangan nyo na lang. Ito, tinanggal ko yung trimmer. Value nito is 501. 6:36 na ng gabi. Inahabol ko lang tong matapos ito para iba naman gagawin ko bukas. Yan o, 501. I-fix natin to para, kasi pag nasira ito, magpo-protect yan. Try natin 501, 500 ohms. Try natin ng mga 220. 220 na lang ilagay natin dyan. Parang sa may LX20, ba yung LX20 doon may nakalagay doon na 801. Tapos ang pinipix ko doon is 220. 220 na lagay ko sa may kwan eh. Sa may LX20. Ito, try natin ng mga 220 o 270. Basta mag-try and error na lang tayo. 220. Try ko sa 220. Paano mangyari? Tagi na eksperimento. Babalik ko lang itong board para may obserbahan natin kung ano mangyari rito. Naibalik ko na yung board. Ayan, nagkakabit na. Yan yung pinix natin, ha? Sana ba yun? Ito. Ayan, 220. Tingnan nyo, obserbahan nyo yung pagbabago ng bias dito against dito, ha? Ayan, on natin. Ayan, go na. Ayan, wala na yung protect. Ayan, sukatan natin. Pasensya na kayo, magalaw yung camera natin. One man game tayo ngayon eh. Lagi naman eh. Hindi lang ngayon, lagi naman eh. Oh, baliktad. Obserbahan nyo kung ano yung pagbabago. Ayan, ito. Ayan o, halos nasa 0.4 yan. Yung sanwa ko na to, dahil kwanto eh. Accurate to kahit sa analog. Pares na pares sila nito eh. Tapos nasa 0.4 Ito yung pinix natin. Ayan. Tingnan nyo. Oh, bumaba, di ba? Halos nasa 0.3 something na lang siya, oh. Angas, di ba? Mas maganda yung ganitong bias para sa akin. Binaba ko lang ng konti. Ayan. Lagpas ng 0.25, nasa 0.30 or 0.3. Na mas, para sa akin para sa akin lang naman yan. Mas maganda. Baka mamaya kontrahin ng mga master natin eh. Kanya-kanyang trip lang naman yan sa pagbabayas. Ito kasi yan, para sa akin mataas yan. Mabilis uminit yung mga output. Di baling bumaba lang na konti. Konti lang naman binawas eh. 0.3, 0.4. Nasa 0.1 millivolts eh. Yun. Gagawin natin. I-fix na rin natin itong kabila. Yung yan. Yan. Ginamit ko dyan is 220. Mas angas yan yung ganyang bias. Ngayon, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang ito. Gabi na, 6:44, mag-alas 7 na. Overtime tayo ngayon. Bilisan
natin yung video natin kasi mag-alas 7 na, oh. Sobrang dilim na sa labas. Ito, tinanggal ko na rin yung isa, oh. 501. Tapos, saan na ba yun? Nawala. Ito. Ito pala. Ito, pinalitan na rin natin. Yan, baka sabihin nyo, hindi tayo nagpalit. Itong isa, oh. Yan, mali ito yung bagong baklas natin ng board. Yan, fix na rin natin to para pumarehas lang yung bias nila. Mga nasa 0.3 na lang. Yan, para hindi siya ganun kainit. Ngayon, babalik lang natin. Babalik lang natin tong board. And then, linis na lang. And then, audio ulit. Putik na yan. Ano oras na? Ano pecha na? Nakapix na lahat. Ano to? Katornilyo na. Nakatornilyo na. Para hindi na maba yung oras natin. Kasi, ito na yung bayaw ko. Susundo na sa akin. Ayan, wala na yung protect. Ayan, ito yung Phoenix natin. Sana ba yun? Andun sa ilalim. Ayan yun. Ayan, sa ilalim na yung nakatayo. Tapos ito yung isa, nakatayo din. Sukatan natin. Ito, ganyan nyo. Ayan, oh, ganda ng bias niya, oh. Ba, nasa halos na sa 0.3. Parehas na sila sa kabila, siyempre. Oh. Ngayon, lagyan natin ng audio ulit. Pandarin na natin ulit. And then, para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Ito na yung source natin. Okay. Yan. Tapos, yung laptop natin. Hindi na pumaandar yan eh. Naka non-stop. Ito isa, oh. Ito isa. Wala namang magbago sa tunog. Yun pa rin yun. Kasi millivolt lang naman yung nabawas eh. Yan. Ayan, makapiright tayo. Ngayon lang, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Yung ginawa natin, re-recap natin. Yun lang, winiring natin ng maayos lang yung wiring na ginawa ni sir. Na lang, isit mo itong likod. Ito to. Bahala na si sir mag-discarte dyan. Siguro dikitan na lang yan ng epoxy yan. Tapos, ito na, pinix bias na natin para siguradong medyo mas matibay siya. Yan. Yan lang guys, hanggang dito na lang. Walang kwentang vlog natin. Dinali ng daga. Sir from Batasan, Quezon City. Okay na yung Cymar power amplifier mo na si 20. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo rito sa akin. Kahit malayo-layo, nakarating pa kayo rito para magpagawa lang ng mga unit nyo. Yun, promotion bago tayo magtapos. Ito yung bayaw ko, gagawa pa ng habol ng speaker. Mga gusto magpaparepair along sa Oyo, Quezon City, or ayaw nyo pumunta rito, pwede naman, Lalamove, matanggap ako nyan. Shop natin, always on Laguna, 24/7. Number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, hindi siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.